Class, malinaw ako. Kita nyo na yung PPT? Okay, sige. So, dito tayo natapos last meeting sa ating pangalawang PPT. So, if you will remember, going back, we have capitalized cost. Yung magkano ba ang kailangan kong i-prepare na pera ngayon for a certain machine, mga ganan, or for a certain business, ganan. We have case 1, kung saan magkano natin pinagawa, fixed cost. A is kung may maintenance tayo, kahit hindi sabihin kung ilang taon, basta kung magkano man ang maintenance kada taon, A siya, over our interest. And then, case number 2 is kapag fixed cost, magkano natin ipinagawa. And then, we have X na may formula pa ng S and CF minus SV, kung saan naman, pinagawa natin, pero papalitan din natin after a certain time. And then, we have case 3, kung saan ipinagawa natin, fixed cost, and then we have a maintenance, hindi man natin alam kung gaano katagal, basta A siya over I. And then we have X ulit kasi papalitan ulit natin siya, replacement, so X. We are done with slide number 15, 16, 17, and 18. We will proceed to number 19. Sabi, a manufacturing plant installed a new boiler at a total cost of 150,000. It is estimated to have a useful life of 10 years. It is estimated to have a scrap value at the end of useful life, which is 5,000 pesos. If the interest is 12% compounded annually, determine the capitalized cost. If you will look at the problem, meron tayong fixed cost. Magkano siya pinagawa? 150 sa unang beses na pinagawa siya, so 150. Ang useful life niya, 10 years. And after 10 years, kailangan ng ipagbili yan, pero, or palitan, so may scrap value pa naman na 5,000. And then 12% ang ating interest. So dapat mong maisip na ang ating formula ay yung case 2. Dapat mong maisip na ang formula natin is case 2. Capitalized cost is equals to fixed cost plus X, which is yung amount natin na kailangang i-replace. So, tandaan ang X, meron pang formula. Itong nasa baba. X is equals to S. Ano po? So, meron tayong case number 2, tas yung X may formula pa, tapos yung S may formula pang kanya. Ano po? Napakadali naman ng S kasi siya ay fixed minus salvage value. Magkano mo siya unang pinagawa? 150,000. Magkano mo siya napagbenta sa dulo nung wala na siyang pakinabang? 5,000. Just subtract. Then you have your S. Ano po? Pwede mo din i-direkta na agad na alam mo ang formula, which is ito. Ito na agad ang formula mo. Huwag na yung X. Ilagay mo na yung X agad as S over 1 plus I raised to K minus 1. Fixed cost, 150,000, S, 145,000, over 1 plus 0.12 raised to 10 minus 1, you should get 218,855 pesos and 87 cents. Okay, dapat mong maisip na ito ay case number 2, which is replacement only. Wala kang maintenance. Ginawa mo siya, and after its useful life, papalitan mo na. Maliwanag? Naintindihan? Okay, sige, thank you. Next, sabi, a new engine was installed by a textile plant at a cost of 300,000. So, fixed cost mo, 300,000. And projected to have a useful life of 15 years. So, useful lang siya for 15 years. That means, after 15 years, kailangan mo na siyang i-let go. But don't worry, sabi dito, it has a salvage value of 30,000. Ano ang S mo? 300,000 minus 30, as simple as that. Determine its capitalized cost if the interest rate is 18%. Again, remember, you have this formula, pero if I were you, yung X, ilagay mo na agad to para mag-come up ka sa formula na ito. Okay po? So, 300,000 plus 270,000 over 1 plus 0.18 raised to 15 minus 1. 15, saan nakuha? K, number of useful years. So, you should get
324,604 pesos and 17 centavos. Madali. Nagkakaintindihan pa tayo? Okay. Nakakita naman ako ng puso kay Liarena, kay Angela, kay Maria. Okay, thank you. Sige po. So next problem. We are done with case 1 and case 2. Number 7. Number 7, sabi, determine the capitalized cost of a research laboratory which requires 5 million for original construction. 100,000 at the end of every year for the first 6 years. 120,000 each year thereafter for operating expenses. And 500,000 every 5 years replacement of equipment with interest at 12% per annum. If we will analyze, 5 million fixed cost natin, umpisa pa lang. But we have a maintenance. Unang 6 na taon, 100,000. After nung 6 years na yon ang maintenance, magiging 120,000 na. Sinabi ba sa atin kung ilang taon yung 120,000? No. But it's fine. Okay? Again, di ba pag hindi sinasabi kung ilang taon, A over I lang naman, 120 over 0.12 kasi ng interest natin. And then, nakikita nyo ba yung 500,000 every 5 years replacement? Siya ay S na po agad. Ang 500,000 po ay S na agad. Bakit po? Bakit walang fixed cost minus salvage value? May nabasa ka bang salvage value? May nabasa ka ba? Wala po. Ang sinabi, 500,000 every 5 years replacement. So, ibig sabihin, yun na agad yung pampalit. You don't have to compute for the S. Yun na agad yung pampalit. Yung 500,000. Okay? So, yan. So, knowing na siya ay pinagawa mo, may fixed cost, siya ay papalitan mo, so may X. Pero siya ay may maintenance. Meaning, this is a combination of case 1 and case 2. So, this is case number 3. This is case number 3 po. At ito po ang formula niya. Capitalized cost is equals to fixed cost plus A over I plus X. If you will analyze now, fixed cost, we know kung saan natin siya kukuhanin. Ito po, 5,000. X. Alam ko din, ma'am. Ay, ito ang may formula ng X. May S na tayo. Alam ko ang interest, 0.12. Alam ko ang K. Papalitan siya after 5 years. Ang K niyan is ito. Papalitan siya after 5 years. E di yung K, ma'am, E5. Okay naman, kaya ko na din ng X. Kaya ko din ng fixed cost, 5 million. So, what is the A over I? So, ang pagpupulungan ng bayan, A over I. Yan kasing A over I na yan. Yan yung mga maintenance. Kasi, same amount for consecutive of years. So, that is annuity. Right? That is A. That is our amortizations. Diga po? So, sinabi dito, for the first 6 years, 100,000. Kailangan mong gamitin ang formula ng ordinary annuity para makuha mo ang present value ng 100,000 sa loob ng 6 years na sunod-sunod. And then, syempre, yung ating A over I sa 120,000. Ma'am, bakit kailangan ko mag-ordinary? Kasi po, sinabi na meron tayong maintenance na 100,000 kada taon sa loob ng 6 na taon. Meaning, sinabi sa atin kung ilang taon. So, dapat mo i-take it to account yun. 6 years. Kailangan mag-ordinary tayo. Ordinary annuity. But, don't forget, sabi, after nun, may 120,000. And every year thereafter. So, yung 120,000 na maintenance kada taon, sinabi ba kung ilang taon? Hindi po sa atin sinabi. Kaya siya ay A over I lamang. Kaso, ma'am, bakit nga po nagkaroon ng 1 plus I raised to negative K? Kasi deferred. Yung 120,000 sa ika-7th year and so on. Pero sa unang 6 na taon, wala. So, deferred ng 6 years. Okay? So, yan. So, you will be getting your present value ng mga maintenances. 917,771,085 cents. So now, meron ka ng A over I. Yan buong yan na ang ating A over I or yung present value ng ating mga annuities. So, sa formula na ito,
plug it. 5 million plus yung nakuha nating 917 sa kabilang PPT ay sa kabilang slide, and then we have S 500,000, tapos yan, formula lang naman yan. So you should get your capitalized cost of 6,573,645 pesos and 74 cents. Nakuha? Pagnilayan. Okay, class. We are down to our third PPT. So this is the last topic that we will have na i-cover natin for our midterms. Okay? Sige. So let's start na. Wala kayong tanong, ha? Let's start na. Okay? So we have gradient series. So meron tayong dalawa, uniform arithmetic series and uniform geometric gradient. So ito muna una, arithmetic. Arithmetic. So ano ba pag sinabing arithmetic gradient? Ibig sabihin, nataas yung bayad mo kada taon. So every year magbabayad ka, for example for 4 years, kada taon magbabayad ka, tapos madadagdagan yung bayad mo kada taon ng certain amount. For example, sabihin ko, oy, Dranreb, ikaw ay may utang, diga, magsisimula ka magbayad sa isang taon, ang unang bayad mo ay 1,000, tapos tataas ng 200 kada taon. Ibig sabihin, 1,000 ang unang bayad mo, ang pangalawang bayad mo, 1,200. Ang sunod na bayad mo, 1,400. Pataas ng pataas. Ano po? Pero may certain amount lang na dinadagdag. May G na dinadagdag. So, mamaya, mas magigets nyo yan. Don't worry. Okay. Naaalala nyo ba, ang inaral natin is annuities? Annuities, yung mga equal payment each year. Diba? Halimbawa, umutang ka, tapos babayaran mo ng 5,000 kada taon sa loob ng 10 taon. Oh, yun ang A natin, diba? Dito, sa topic na to, arithmetic, siya ay A prime. A prime. Ano po? A prime siya dito. Huwag malilito. And then, yung A dito, yung A lang, itong A lang, walang kahit anong nakasulat, walang kahit anong katabi, siya ang first year's payment. So, sa binigay kong example kanina na 1,000 ang unang bayad, edi 1,000 ang A. Tapos, ano po ang AG? May AG pa.
AG, uniform amount on the second year, and so on. Paano mo makompute ang AG? Huwag kang mag-alala, pag meron kang G o yung increase kada taon, makukompute mo ang AG. Kasi, dito mo po siya magagamit. Okay? Pag may G ka, basta may G ka, makukompute mo na ang AG. So, A plus AG is equals to yung equal payment kada taon. Okay? To better understand it, let's have a sample. So, sabi dito, the year-end operating and maintenance cost of a certain machine are estimated to be 12,000 for the first year. O, 12,000 daw sa unang taon. To increase by 2,500 each year during the 4-year life. O, 4 na taon ha. If capital worth is 12%, determine the uniform year-end cost. So, ano ba yon? Ano ba sabi, ma'am? Ibig sabihin po, may maintenance daw ang iyong machine. Sa unang taon daw, ang maintenance na magagastos mo, 12,000. At kada taon, ito daw ay mag-i-increase ng 2,500 sa loob ng 4 na taon. Kung ang worth daw ay tumataas ng 12%, alamin mo daw, what if itong arithmetic gradient series of payments, yung pataas na bayad, ay gagawin na lang na equal payment sa loob ng 6 na taon. Gagawing uniform year-end cost. Uniform, iisa na lang, pare-parehas. Naintindihan? Naintindihan na yung problem kung ano sinabi. Andaya, okay. Christine, Nicole, okay. Sige. Nathaniel, okay. Sige, thank you. So, yun po. So, isipin nyo guys, if ang unang bayad is 12,000, doon sa arithmetic ha, doon sa arithmetic. Tapos, ang gradient or itinataas kada taon is 2,500. Sa tingin nyo, magkano ang dapat ibayad sa ikalawang taon? Hoy, igalaw nyo ang baso. Hoy! Yan, Nathaniel de Ramos, 14.5 po. Correct. Napakadali. If 14.5 ang pangalawang taon, magkano ang pangatlong taon? $17. Nathaniel de Ramos. Aba, si Nathaniel na lang ang tao din eh. Okay. Kasi po, nuggets na sa ika-4 na taon, edi 19.5. Dagdag lang ng dagdag ng 2.5. Ang A natin is yung 12,000 kasi yun ang first payment. Ang G natin or ang gap or ang gradient sa kada bayad kada taon is 2,500. Ipag-minus mo ang binayad mo ng year 2 at year 1, lalabas ang 2.5. Ipag-minus mo ang binayad mo ng year 3 at year 2, lalabas ang 2.5. Naintindihan yon yung A at G na iyon, ha? So, ngayon class, if this is the formula, aalimin nga po natin kung magkano daw kaya yung uniform payments kung gagawin na equal lang sa loob ng 4 na taon. Instead na ganito na papalaki, kagara naman daw, diga? So, alam natin ang A, 12,000 first payment. Alam ba natin ang G, AG? Hindi pa. Pero, madaling makuha ang AG kasi ito lang po ang formula niya. Diga? May G ka naman 2.5. Alam mo ang N, ilang taon ka, digat 4 years. Alam mo ang I, digat sabi 12%. So, makukuha mo na agad ang AG. Makukuha mo na agad ang AG, guys, ha? At pagkatapos nun, edi ipa-plus mo lang sa A. O, yun na agad ang ating sagot. Yun na po agad ang sagot natin. 15,397.13. Ano po? Yun na agad ang ating sagot.
Kuha? Okay, Mendoza, Angel Gonzalez, Sim, Pia, Ramos, okay. Sige, nakuha. So, yun lang po. Ilang formula ang pinaglaruan natin? Dalawa lang. Ano po? Dalawa lang ang formula na pinaglaruan. A prime equals A plus AG. Tandaan na yung uniform payments or yung equal amount is yung A prime. Yung A, siya ang unang payment. Yung AG, madali mo makukuha ang A sub G dahil may G ka naman na 2.5. Okay? So next problem. Parehas na parehas lang ang problem na ito. Ha? Inibala ang given at saka ang construction ng problem. Sabi, a loan has to amortize by a group of 4 year-end payments, forming an ascending arithmetic progression. Ascending, ibig sabihin pataas. The initial payments are 5,000 and the difference between successive payments is 400. Ano daw? Ang initial payment, 5,000. Edi ito na agad ang A. Ang difference ng successive payments is 400. Edi ito na agad ang G. But the loan was renegotiated to provide for the payment of equal rather than uniformly varying sums. If the interest rate of the loan is 15%, what was the annual payment? Ibig sabihin guys, nag-loan daw. Ngayon, isabi dun sa niloanan ay 5,000 ang una mong payment at magtataas ng 400 kada taon sa loob ng 4 na taon. Ngayon ikaw, bilang ikaw yung mangungutang na maligalig pa sa nagpautang, sabi mo, alay ka, pangit naman noon at pataas, parang palaki ng palaki ang aking binabayaran. Yung ano na lang, yung equal payment na lang, ayoko nung nagva-vary, ayoko nung paiba-iba. Yung isang equal na lang, equal amount na lang sa loob ng 4 na taon. Bilang mabait ang nagpautang, di siya, sige, dakay ko computan. Kaya iyan po ang kinalabasan. Ano pinapakompute sa atin? What if equal payment ang gagawin sa loob ng 4 na taon? Instead na ganito, 5,000, 5,4, 5,8 at 6,2. Naintindihan ang tanong? Mendoza, Libuet. Okay. Sige. So, meron kang A. Napakadali naman ma'am ng A. Dito 5,000. Meron kang G. Dahil meron kang G, di gamitin mo sa formula para makuha mo ang AG. Makukuha mo ang AG, 530 pesos and 50 cents. Mamadali naman nga talaga. Pero ma'am, kahirap naman, hindi naman agad sa ulo ang formula bilang estudyante, di assignment mo iyan. Ano po? Okay. So, dahil nakuha mo na ang 530.50, edi i-add mo lang sa A. So, nakuha mo na po agad ang iyong A prime. So, nakuha mo na agad ang iyong A prime pag aadin mo lang yung dalawa A. Diga? Okay? May problema o wala? Okay. Next problem. Sabi, find the equivalent annual payment of the following obligations at 20% interest. So ano kaya pag gagawin daw equal payment? Siyempre, hindi given ang diagram, hindi din given ang solution. Ang given lang sa inyo ay yung one-liner na sentence at yung table. Kita ang table, we have here 1, 2, 3, 4. We have the payments of 8,000, 7,000, 6,000, and 5,000 respectively. Kung mapansin nyo, ma'am, malaki paliit. Yes, baliktad naman ngayon. Descending. Pababa. Kaya mapapansin nyo, tinyo ang formula na ito. Naging subtraction. Tandaan, take note na magiging minus kapag pababa ang bayad, pero pag pataas, that is plus. Or that is addition. Take note na, take note. So, hindi naman magbabago. Ang initial payment mo ay di yung 8,000. Ang pangalawang payment, 7,000. Magkano ang difference? 1,000. Di dapat alam mong ang G ay 1,000. At pag alam mo na ang G, di gamitin mo ulit ang G na iyon para makuha mo ang AG. Dahil pag nakuha mo ang AG, di makukuha mo na agad ang A. Dahil ang A ay iyan. Madali lang yan. Madali.
Can you read this? I cannot understand. Okay. Walang tanong, so next problem. Sabi po dito, a contract has been signed to lease a building. So may uupa sa building at 20,000 per year with an annual increase of 1,500 for 8 years. A contract has been signed to lease a building at 20,000 per year. So ibig sabihin, ito muna mong bayad. With an annual increase, ang increase ay 1,500 for 8 consecutive years. Payments are made at the end of each year starting a year from now. The prevailing interest rate is 7%. Saan tanong? What lump sum paid today would be equivalent to the 8-year lease payment plan? O sige. Ang pag-upa sa aking paupahan or building is 20,000 ang bayad mo sa unang taon. Kaso, nataas ng 1,500 ha kada taon, tapos 8 taon ka uupa. Ang tanong ngayon, what lump sum paid today would be equivalent to 8-year lease payment plan? Ano daw kaya ang present equivalent na value niyan ngayon? So, paano yung makukuha? So, kuhanin mo muna yung equal payment, yung A prime, yung may A apostrophe or A prime. Tawagin natin A prime. Tapos, pag nakuha mo yon, edi get equal payment yon for 8 consecutive years. Gagamitin mo ang formula ng ordinary annuity para makuha mo ang present value. Dapat mo yung maisip. Dapat naiisip mo na yon ngayon pa lang. So, para makuha mo kung magkano babayaran na present value, kuhanin mo muna yung A prime. So, ano una natin gagawin? A prime muna. Ang A, madali, 20,000. Ang G, meron tayong G, 1,500. Gamitin mo siya sa formula para makuha mo ang AG na 4,719.81. Tapos, ipapag-add mo sila, of course, ipapag-add mo sila. Kaya makukuha mo ang 24,719.81. Ibig sabihin, itong 24,719.81, ibabayad mo kada taon sa unang taon hanggang ika-8 taon. So, ordinary annuity yon, di ba? Ihahanapin mo ang present equivalent. So, using yung ating amortization or yung annuity na 24,719.81, edi gamitin mo yung formula ng ordinary annuity para makuha mo. Ano? So, gamitin mo ang formula ng ordinary annuity para makuha mo ang present equivalent value. Nadagdagan lang ang tanong natin dito. Nadagdagan lang ang tanong. May question? Okay, sige. So, next. Ibig sabihin po, uniform geometric gradient. Kung yung isa kanina is arithmetic, ito ay geometric. Kung yung kanina may equal amount na itinataas, for example, dagdag ng 1,500 kada taon, dagdag ng 400 kada taon, napakadali, diga? Pero dito guys, geometric ratio. For example, meron kang 1,000. Unang taon mo ay bayad mo is 1,000. Tapos sabi, ang ratio ng pagtaas mo kada taon is 10%. So, kung may 1,000 ako, 10% nun ay 100. Ang ibabayad ko sa ikalawang taon ay 1,100.
and so on. Hindi basta amount ang ibibigay na equal. So, pag pinag-minus-minus natin ang bayad sa kada taon, hindi mag-i-equal. Palaki ng palaki. Ano po? Geometric. And we have two formula. Ang G, dito kung kanina ang G yung ini-increase, ngayon ang G dito, yung first payment. Yung R, ito ang ratio ng paglaki, so ito ay interest. And then we have ICR. Ma'am, ano yung ICR? Ito, may formula pa tayo ng ICR. Pag magkaiba ang interest rate at ang ratio ng pagtaas, kailangan pang kuhanin ng ICR. Pero kapag parehas naman ang interest rate natin at ang ratio, malinggit lang ang formula ng P. Ito, ang laki ng formula ng P dito. Masyadong madaming sauluhin. Let's go with the problem dahil madali lamang naman yan. So, itong problem na to, it's like answering 3 times. So, parang 3 na rin ang problem natin dito. So, sabi, annual maintenance costs for a machine are 1,500 this year and are estimated to increase 10% each year. Every year, kada taon, to what is the present worth of the maintenance cost for 6 years? 6 years, if interest I is 8%, 10%, 12%. Intendes? Naintindihan po. So, yan. Tandaan, ang ating G ngayon is yung unang payment. So yung 1,500. Ang 10% each year, yan po ang ating ratio. Kasi nataas daw ng 10% kada taon. Yan na po ang ating ratio. And then we have the I. Yung I din eh. Tapos yung R din eh, yung ratio pa din para makuha ang ICR. Kasi bago tayo makaproceed sa formula natin ng present value, kailangan alam mo muna ang ICR. Kailangan alam mo muna ang ICR. Ito, may ICR na formula. Ibig sabihin, ang ratio hindi naman magbabago 10% kada taon, pero ang interest is 8. So, computein mo muna ang ICR, kasi later on, ang ICR na to ay ipapalsak mo doon sa formula na iyon. Again, ang G ay initial payment, tapos yung ICR, kinompute mo, yung ICR, kinompute mo, tapos 10% ang ratio, tapos raised to 6, bakit? 6 years eh. Okay? Ganun lang po kadali. What is the present worth of the maintenance cost for 6 years? Ano daw ang present worth? Tandaan, P. Present worth naman eh, diga? Okay? May katanungan? Okay, mukhang wala. Next. Same question. Meron kang 1.5 per year. Sa unang taon, nag-i-increase ng 10%. So, ito ang R mo every year. What is the present worth? 6 years. Tapos, ang I naman natin is ngayon ay 10. Nasa letter B na tayo. Knowing na ang interest rate ay 10, tapos ang ratio natin is 10% din, ibig sabihin equal ang ating R at I. Pag equal nga po ang ating R at I, anong sabi? Pag equal ang ating R at I, edi ito lang po ang P na ating gagamitin. P is equals to GN over 1 plus I. So G, 1.5, ang N, 6 years, 1 plus I, ang interest natin is 0.10. So, it is as simple as P is equals to 8,181.82. Next, let's move on to the next one. Yung isa naman is 12%. So, 12%. Equal ba ang ating R at I? Ang R natin ay 10%. Hindi nagbabago ang R, ang ating ratio, ang increase kada taon. So, 10% pa rin siya. Tapos, ang ating interest rate naging 12. Yun ang condition sa letter C. So, kung dapat mong makuha ang ICR, kasi later on, ang ICR na yan ay gagamitin mo doon sa formula.
Again, sa formula, wala kang dapat ikabahala dahil ang G is iyon, 1.5. Tapos, ang ratio, 0.10. Itong nakuha mong ICR, is plakda. Plakda mo lang dyan. And then, ang ating N, we have 6. Maliwanag? Okay. So, that ends our PPT number 3. Ang dali naman po ng PPT number 3. Yes po, madali lang. Okay, guys. Since tapos na tayo ngayon, please expect a quiz next week. Wednesday, 4 to 6 p.m. Ano po? So, ayun. Di yata. Kaya mo yan. Okay, so expect a quiz. Wala, Pia, lumaban ka. Ebora, ilaban mo. So, yan. Kaya nyo yan. Wala po tayong index card. Ang dala mo lang ay ang ballpen mo. Kung may correction tape, o sige, dalhin. Hindi ko kailangan ng lapis. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pag mali, gurihan mo na. Okay? Ballpen mo, utak mo, o isama mo na din si Lord. Okay? Walang index card. Naintindihan? Ha? O siya, see you next week. Prepare na kayo for quiz natin. Ang coverage, lahat ng yan, simula sa una hanggang huli. Meron po tayong concepts, 15 items. Multiple choice naman ang aking exam. Kaya kayang-kaya nyo po iyon. But of course, for problem solving, kailangan ko po ng inyong diagram at saka ng inyong solution. Okay? Ma'am, saan po kukuhain ng concepts? Wala naman po kayong concept sa PPT. Di yung mga natutunan mo. Nandoon lang yan. Yung mga klase ng problem, unwitted due, arithmetic, geometric, ganyan lang yan. Okay po? 15 items yon. Tapos ang problem solving ko, 15 lang din. Nagkaintindihan? See you next week. Babush! Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am.